Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Dahil diyan, napagkasunduan ng pamilyang Gunter at ng Judgment Portal na magtulungan para hulihin si Geralt. Mahalaga para kay Yreth at sa King of Judgment Portal ang mahanap si Geralt. Kasabay nito, alam din ng magkabilang puwersa na maging si Quina na nagmamay-ari ng Squad of Divine Grimness ay hinahanap rin si Geralt. Hindi tulad nila, ang layunin ni Quina kung bakit niya hinahanap si Geralt ay para pakasalan ito. Kahit pa iba ang kanilang mga dahilan sa paghahanap kay Geralt, parehong siniguro ni Lady Gunter at ng King of Judgment Portal na bantayang mabuti ang mga aksyon ni Quina. Ang pangunahing trabaho na ibinigay kina Felton at Hogan ay ang hanapin si Geralt. Kontrolado ng pamilyang Gunter ang Ancient City, ngunit ang kanilang tunay na impluensya ay nasa kabuuan ng Querton City. Dahil doon, inutusan kaagad ng pamilyang Gunter ang pamilyang Sames mula sa Querton City na tulungan sila sa kanilang paghahanap kay Geralt sa pamagitan ng paggamit ng malalaking grupo at bibigyan nila ang mga ito ng mga pangangailangan nila. Kahit pa napakaraming tao ang nakatuon sa paghahanap kay Geralt, hindi pa rin siya mahanap ni Yreth kahit pa hinagilap niya ang bawat lugar na may isip niya sa Querton City. Natural lang para sa kanya na magalit dahil dito. Sa kalaunan, ang bawat sulok sa lungsod ay nahanap na kahit na wala pa ring mga clues kung saan si Geralt. Ang natitira na lang ay ang malawak na shantytown. Sa puntong iyon, sina Felton at Hogan ay nakakaramdam sobrang nababalisa dahil sa kanilang bigo silang mahanap si Geralt, kahit na pagkatapos ng isang linggo. Dahil doon, pumunta silang dalawa sa shantytown kasama ang isang team na ibinigay ng pamilyang Syme na binubuo ng humigit kumulang 200 katao. Kung hindi pa rin namin siya makita dito, ang Dordwell Heights na lang ang natitirang lugar na kailangan naming hanapin. Naisip ni Felton sa kanyang sarili. Alam niyang hindi pa umaalis ng city si Geralt dahil ginamit noon ng kanyang lola ang Dead Anise para mahanap ang presensya ni Geralt. Ngunit nasaan siya? Samantala, isang kaibig-ibig na batang babae, na nakatali ang kanyang buhok at mukhang nasa 6 years old, ay makikitang nakatayo sa isang maliit na patio ng isang bahay sa loob ng shantytown habang tuwang-tuwa niyang sinabi, "Pupunta ako sa school ngayon, Brother Crawford at Sister Monica. Makikipaglaro ulit ako sa inyo bukas." Oh? Ito pala ang mga eggs na pinapabigay ni Mama. Tumalikod ang bata sa dalawa at ngumiti siya bago niya idinagdag, "May sakit ka ngayon kaya siguraduhin mong kumain ng mas maraming itlog para maging malusog ka, Brother Crawford." Nang marinig iyon, agad na tumawa ang babae na nakatayo sa isang gilid. Ang tinutukoy niyang Brother Crawford ay walang iba kundi si Geralt. Kahit na mas mabuti na ang kanyang kalagayan pagkatapos siyang pagalingin ng lalaking iyon, ang kanyang katawan ay nanghihina pa rin. Para naman kay Sister Monica, siya ang babaeng nag-aalaga kay Geralt kasama ang middle-aged na lalaking iyon. Ang buong pangalan niya ay Monica Leonard. Ang bait mo naman. Oo, sisiguraduhin kong kakain ng maraming itlog si Brother Crawford mo hanggang sa maging malusog siya muli. Huwag kang mag-alala, babantayan ko siya, nakangiting sumagot si Monica. Alam niyang hindi sinasadya ng bata ang kanyang mga sinabi, kaya natawa na lang si Geralt habang nakatingin siya sa dalaga na may mga mata na puno ng adorasyon. Gayunpaman, dumanas siya ng matinding pinsala sa pagkakataong ito at muntikan na siyang mamatay noon pagkatapos siyang pahirapan ni Hogan. Sa oras na may ligtas siya, karamihan sa kanyang mga ugat at buto ay naputol na at dumaranas din siya ng mga kakilakilabot na pinsala sa kanyang internal organs, pati na rin ang napakalakas na lason. Gayunpaman, mula sa pananaw ng nasa middle-aged na lalaki, mapalad si Geralt dahil nagawa niyang tumakas ng buo ang kanyang buhay. Inakala ng lalaki na magkakamalay lang si Geralt pagkatapos ng hindi bababa sa isang buwan, kaya talagang hindi niya inaasahan na magigising si Geralt makalipas ang 3 araw. Ang kanyang baling mga buto at internal damage ay mabilis na naghihilom, kaya hindi na iwasan ni Monica na matakot at mainggit sa kakaiba at medyo abnormal na pangangatawan ni Geralt. Kahit pa nagkamalay siya sa 3 araw na naroroon siya, nakabangon lamang siya ng kamapagsapit ng pang-6 na araw. Masyado pang mahina si Geralt kaya ang middle-aged na lalaki ay pumunta sa Dordwell Heights noong umaga upang kumuha muli ng mga halamang gamot para sa kanya. Tungkol naman sa lalaking iyon, napansin ni Geralt na napakapamilyar at palakaibigan ang middle-aged na lalaki mula nang magising siya, kahit na hindi siya sigurado kung iyon ay isang bias lamang na pananaw dahil ang lalaki ang nagligtas sa kanyang buhay. Parehong misteryoso si Monica at ang lalaki para kay Geralt. Sa bagay, tinanong ni Geralt ang mga ito kung saan ang hometown nila, ngunit tumanggi si Monica na magbigay sa kanya ng malinaw na sagot.
Ang alam niya tungkol sa kanya ay nanatili siya sa tabi ng lalaking iyon sa loob ng 2 taon. Ang lalaki na iyon ay masyadong misteryoso. Sa bagay, kahit paulit-ulit siyang tinanong ni Gerald kung bakit siya biglang dumating para iligtas siya, umiwas ang lalaki na direktang sumagot sa kanya. Ayaw niyang patuloy na maging bastos sa tumulong sa kanya, kaya hindi nagtagal ay nagpasya si Gerald na huwag nang alamin pa. Sa halip, pinili niyang sundin ang utos ng lalaki na manatili sa Shantytown sa ngayon, para magpagaling ng may kapayapaan ang kanyang isip. Ang pangalan ng batang babae kanina ay Sierra. Mula nang magising siya, nakilala ni Gerald ang cute at mabait na bata. Sinabi sa kanya na siya ang bunsong anak na babae mula sa pamilya ni Elias Lekin, isa sa mga pamilya dito sa Shantytown. Nalaman din niya na noong bata pa siya ay nagkaroon ng malubhang sakit. Magmula nang siya ay iniligtas ng lalaking iyon, itinuring niya itong parang ninong at ito ang dahilan kung bakit patuloy siyang pumupunta sa bahay nito hanggat maaari. Kung tutuusin, madalas siyang nandoon kaya araw-araw siyang inutusan na punasan ang mukha ni Gerald para sa kanya. Bukod pa rito, nagdala pa siya ng maraming pagkain para sa kanya. Naantig si Gerald nang makita niya na karamihan sa pagkain ay binubuo ng mga candy at snacks, mga pagkain na pinagmamalaki ni Sierra. Kumaway si Gerald sa batang tumatakbo bago siya sumigaw ng, "Magkita tayo ulit, Sierra." Mula sa sinabi sa kanya, ang batang babae ay nag-aaral sa middle class kindergarten. Ang cute niya ngayon, sigurado ako na magiging magandang babae siya kapag tumanda na siya, nakangiting sinabi ni Monica. Sigurado akong magiging katulad mo siya pagdating sa kagandahan, nakangiting sumagot si Gerald. Makalipas ang ilang segundo, agad niyang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang puting towel na kanina pa niya hawak nang bigla siyang umubo ng matindi. Napakunot si Monica nang makita niyang nabahira ng dugo ang towel, "Huwag ka munang maglakad-lakad pa. Hindi pa naghilom ang mga sugat mo. Sa totoo lang hindi pa rin ako makaget over sa pagiging abnormal ng katawan mo." Kasunod nito, lumingon siya kay Gerald at nakita niyang nakatitig ito sa dibdib niya at medyo awkward ang pakiramdam niya, "Bakit ganyan ka nakatitig sa dibdib ko? Huwag mong bigyan ito ng ibang kahulugan. Nakatingin lang ako sa jade pendant mo." Kumikinang ulit ito, "Hindi mo ba alam? Mula noong dinala ka rito, kumikinang ito sa eksaktong oras tuwing umaga at gabi." 100 beses na itong lumiwanag, medyo masungit na sumagot si Monica habang iniikot niya ang kanyang mga mata kay Gerald bago itinuro ang bilog na jade pendant na nakasabit sa leg ni Gerald. "Ano? Lumiliwanag na naman," sabi ni Gerald habang nakatingin ito. Alam niyang regular na kumikinang ito mula nang magising siya. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang ipinahihiwatig nito. Ang jade pendant ay pambihira talaga. Kung tutuusin, nailigtas nito ang kanyang buhay sa ilang pagkakataon noong nasa peligro ang kanyang buhay. Sa kabila nito, hindi ito nag-activate sa oras na ito kahit na matapos siyang bugbugin ni Hogan. Anong nangyayari, naisip ni Gerald sa kanyang sarili habang naguguluhan siya. Pinag-isipan niya ito ng maigi at napagpasyahan niya na hindi niya ito malalaman kung iisipin niya lang ang tungkol dito. Dahil doon ay sinundan niya si Monica papasok ng bahay. Samantala, ang isang grupo ng mga bodyguard na nakasuot ng itim na nangunguna sa ilang miyembro ng pamilyang Gunter, ay kalalabas lang sa labas ng Shantytown at naghahanda silang mag-door-to-door para hanapin si Gerald. Sa kanilang kaalaman, ang daan-daang higit sa mga pamilyang naninirahan sa Shantytown na ito ay may malapit na relasyon sa bawat isa. Dahil doon, medyo nagkakaisa ang mga nakatira dito at napatunayan iyon noong agad na lumabas ang ibang mga pamilya para makita nila ang mga gwardiya na pumasok sa mga bahay doon. Kahit pa hindi sila sang-ayon dito, hindi nagtagal ay bumalik sila sa kanilang sariling mga tahanan nang makita nilang sumimangot at nagbanta na bubugbugin sila ng mga guards kung mangingialam sila. Sa sandaling iyon, si Felton ay nakaupo sa loob ng isang luxurious na kotse at saglit niyang pinahinga ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata makalipas ang ilang sandali at sumimangot siya nang makita ang isang batang babae na naglalakad sa kabilang kalye. Napansin ng bata na nakatitig ito sa kanya, kaya bigla siyang huminto sa takot. Makalipas ang isang segundo, ang mga magulang niya ay nakalusot sa mga nakaharang na bodyguard na nasa harapan ng kanilang bahay, bago sila sumugod sa batang babae at sinabing, "Sierra, bumalik ka rito. Dalian mo." Gustong tumulong ng ibang pamilya ngunit hindi nila ito magawa, alam nilang hindi nila kayang masaktan ang taong naglulunsad ng malaking operasyon. Tiningnan pa ni Felton ang bata ng ilang sandali bago niya sininyasan ang kanyang mga tauhan at itinuro ang dalaga.
Naintindihan agad ng mga bodyguard kung ano ang ibig sabihin ni Felton, kaya naglakad sila papunta sa mga taong iyon at agad na binuhat si Sierra pataas, kahit na tumatakbo pa lang siya. Mama, sigaw ng takot na si Sierra. Ang mga magulang niya ay natatakot para sa kanyang kaligtasan, kaya mabilis silang tumakbo papunta sa kanya. Gayunpaman, mabilis silang napigilan ng mga bodyguard at sinipa silang dalawa sa lupa bago sumigaw ang mga ito, "Tumigil kayo. Anong ginagawa mo? Hindi naman namin kayo sinaktan. Anak ko siya at napakabata pa niya. Anong balak mong gawin sa kanya?" sigaw ng nababagabag na nanay. "Huwag kayong mangialam. Isang galaw pa mula sa inyong dalawa at patay na kayo," banta ng mga guwardiya habang nakatapat ang kutsilyo malapit sa lig ng dalawa. Dinala ng isang guard si Sierra kay Felton nang makita niyang hindi na nalalaban ang mga magulang ng bata. Pumikit si Felton at inamoy ang bata. May kakaibang amoy ng herbs ang batang ito. Mga halamang gamot na hindi kayang itimpla ng mga ordinaryong tao. Nang marinig iyon, tiningnan ng masama ng guard si Sierra at sinabing, "May pinuntahan ka bang pasyente o isang taong may sakit? Sabihin mo ang totoo." "Hindi ko alam," sabi ni Sierra sa sobrang takot. Kahit bata pa siya, alam ni Sierra na hinahanap nila si Gerald. Gayunpaman, nangako siya sa kanyang ninong na hinding-hindi niya sasabihin kung saan siya matatagpuan at tutuparin niya ang pangakong iyon kahit anong mangyari. "Huwag mo akong subukan, bata. Maging mabait ka at sabihin mo sa akin ang totoo, kung hindi, pahihirapan ko ang mga magulang mo pagkatapos kitang patayin," sigaw ni Felton habang bumababa siya ng sasakyan. Pinakita niya ang kanyang malamig na ngiti sa sandaling iyon. Nanlilisik ang mga mata ni Sierra habang mahigpit siyang nakatitig dito. Pagkatapos nito ay idinagdag ni Felton, "Ayaw mo pa bang sabihin sa akin ang alam mo? Kung alam mo lang, kasing dali ng pagpatay ng langgam ang pagpatay sa'yo." Hindi ko talaga alam," sigaw ni Sierra nang bigla siyang binuhat ni Felton. Gayunpaman, patuloy ang pagtanggi ni Sierra habang lalo siyang pinipilit ni Felton. Naintindihan niya na wala siyang makukuhang kahit ano sa kanya, kaya itinuon niya ang kanyang malamig na mga mata sa mga magulang ni Sierra bago siya nagtanong, "Kayong dalawa, alam niyo ba ang tungkol dito?" Nakita niyang hindi sasagot ang dalawa, kaya hinawakan niya ang leg ni Sierra bago niya dahan-dahang hinigpitan ang pagkakahawak niya dito. Nang makita iyon, si Elias at ang kanyang asawa ay umiiyak na habang nakatingin siya sa kanyang anak na sinasakal habang nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa kanilang pagkataranta. Alam nilang dalawa na hinahanap ni Felton si Gerald, masyado silang tapat sa lalaking nagligtas kay Gerald na hindi nila ito kayang pagtaksilan. Ang dalawang mag-asawa ay parehong umiling sa oras na iyon. "Humph! Ganyan pala ang gusto nyo. Hindi kayo matatakot hanggang sa maramdaman nyo mismo ito. Pwes, ipapakita ko na ngayon kung ano ang mangyayari sa inyo," ngumisi si Felton habang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang braso. Mabilis niya itong binaba sa isang sweeping motion. Sa sandaling iyon, nagulat ang lahat at hindi sila sigurado kung ano ang ginawa ni Felton. Gayunman, pagkaraan ng isang segundo, nanlaki ang mga mata ng mga magulang ni Sierra sa takot nang makita nilang lumabas ang dugo sa kanang balikat ni Sierra. Naputol ang kanang braso niya at ngayon ay nakahandusay na siya sa lupa. Biglang humiyaw sa sobrang sakit si Sierra nang makita niyang nahulog ang kanyang braso. "Braso ko." Binalot ng matinding emosyon ang nanay ni Sierra hanggang sa nawalan na siya ng malay. Ang mga mata ni Elias naging duguan habang siya ay sumisigaw, "Pita! Nang ina mo ka! Papatayin kita!" Gayunpaman, kahit na sinusubukan niyang sugurin si Felton, hindi niya pa rin malampasan ang mga mula sa pamilyang Gunter. Hindi nagtagal ay hinagis siya pabalik at nahulog siya sa lupa. "Umpisa pa lang yan. Kung ayaw mo pa rin sabihin kung saan pumunta ang anak mo, mapupugutan ng ulo ng batang ito," panunuya ni Felton at makikita ang mapahamak niyang ngiti. Sinuri niya ito ng maigi at nakita niya na ang sandata na ginamit ni Elias sa paghiwa sa braso ng bata ay isang puting kutsilyo. Magiging kasing dali ng pagtanggal ng mga kamay ng insekto kung tatanggalin niya ang isa pang braso ng bata. Nang marinig ang mga banta na iyon, biglang nanahimik si Elias habang tintakpan ng mga guards ang kanyang ulo. "Wala. Gawin mo ang gusto mo," sabi ni Felton habang umiling na may mapait na ngiti. Kasunod nito, inilapit niya ang kutsilyo sa lig ni Sierra. Base sa anggulo ng blade, alam ng lahat ng mga taong nandoon na isang slash lang ang kailangan niya para patayin si Sierra. Bago niya gawin iyon, maririnig ang malakas na tunog ng metal na biglang nahulog. Kumurap-kurap si Felton at napagtanto niya na ang puting kutsilyo, na wala pang 1 pulgada ang layo sa lig ni Sierra,
ay biglang nawala na sa kanyang kamay. Napakabilis ng lahat ng nangyari. Ang tanging naalala niya ay nakakita siya ng puting liwanag na nagpalipad ng kanyang patalim. Mabilis na lumingon si Felton para makita ang kutsilyo na lumilipad patungo sa direksyon ng isang puno. Pagkatapos nito ay sumabog ang puno sa napakaraming piraso. Base sa napansin ni Felton, ang puno ay malapad at kailangan itong yakapin ng halos 7 tao. Napakalakas, naisip ni Felton nang maramdaman niyang kumibot ang talukap ng kanyang mga mata habang lumilipad ang maraming mga debris sa buong lugar. Kakaiba na pagkabigla ni Felton dahil siya ay nasa middle stage ng Spirit Earth Realm, walang sinuman ang makakatanggal ng kanyang sandata mula sa kanyang kamay ng madali. Maging ang mga tauhan ng pamilyang Gunther ay naging alerto na ngayon at paminsan-minsan ay lumilingon sila sa isa't isa sa pag-aalala. Ano pang hinihintay mo dito? Umalis kayo sa lugar na ito, utos ni Felton bago siya lumayo sa lugar nang hindi man lang nag-aabalang sumakay sa kanyang sasakyan. Mabilis na umalis si Felton at mabilis rin siyang sinundan ng kanyang mga tauhan. Sa lalong madaling panahon, ang Shantytown ay wala ng bakas ng pamilyang Sem at Gunther. Mabilis na sumigaw si Elias nang mawala na sila, Sierra. Inihagis siya ni Felton sa lupa bago tumakas ang mga iyon at nagkaroon ngayon ng pudle ng dugo sa lugar kung saan nahulog ang kanang braso ng batang babae. Binuhat niya ang kanyang anak kasama ang sakit na nararamdaman niya bilang ama nang biglan niyang nakita ang isang tao mula sa malayo. Mabilis itong tumakbo papunta sa kanila. Sa likod ng tao na iyon ay isang basket na kawayan. Ang taong iyon ay ang taong tumulong kay Gerald. Naramdaman na niya ang panganib bago pa man siya pumasok sa Shantytown. Alam niyang hindi siya makakarating doon sa tamang panahon, kinuha niya ang Divine Thought at hinagis ang kanyang kutsilyo para tanggalin ang kutsilyo ni Felton na muntikan nang hiwain ang leg ni Sierra. Nang makarating siya doon, napagtanto niyang hiniwa na ni Felton ang braso ni Sierra. Ibigay mo siya sa akin at susubukan kong ibalik ang kanyang braso. Kaya ko siyang iligtas, utos ng lalaki, habang hawak niya ang walang malay na bata bago siya tumakbo ng mabilis pauwi. Medyo malayo ang pagitan ng bahay niya at ni Sierra, kaya alam niyang hindi niya pwedeng sayangin ang kanyang oras. Pagdating sa kanyang bahay, nabigla sina Gerald at Monica nang makita nila ang kalagayan ni Sierra. Gayunpaman, mabilis silang umalis dito at sinimulang tulungan ang sugatan na bata. May kaalaman si Gerald tungkol sa art of setting bones at mahusay ang medical mastery ng kaninang lalaki, kaya nagtulungan silang dalawa para muling ikabit ang braso ni Sierra. Habang ginagawa nila ito, ipinaliwanag ni Elias ang buong kwento kung bakit ganito ang nangyari kay Sierra. Nang ina, sabi ni Gerald nang huminto ng saglit ang kanyang mga kamay dahil nanginginig na ang mga ito ngayon dahil sa sama ng loob. Lumalabas na hinahanap pala siya ng pamilyang Gunther. Nangyari lang ito kay Sierra mula nang maamoy ni Felton ang pambihirang halamang gamot na ginamit ng middle-aged na lalaki kay Gerald. Masyado siyang nagdudusa dahil lang sa kanya. Mga Gunther, talagang papatayin niyo ang isang bata para makuha ang gusto niyo, dagdag ni Gerald at makikita sa kanyang mga mata ang nakakamatay na layunin. Una, ingatan mo ang iyong mga sugat. Pangalawa, huwag mong ihinto ang iyong mga kamay. Ituon mo ang atensyon mo kay Sierra, sabi ng lalaki nang bigla niyang inilagay ang kanyang mga kamay sa balikat ni Gerald para mabawasan ang galit na nararamdaman nito. Masyadong pula ng mga mata ni Gerald kaya natatakot ang middle-aged na lalaki na baka masira ang kanyang internal organ sa sobrang stress. Alam ni Gerald kung ano ang sinusubukang gawin ng lalaki, ngunit hindi niya kayang kumalma nang matuklasan niya ito. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng medyo matagal na panahon, nagtagumpay ang dalawa nang muli nilang kinabit ang kanyang braso sa kanyang katawan. Mabuti na lang at mahusay ang kanilang medical skills. Gayunpaman, mayroon pa ring malaking peklat na naiwan kahit pa nakabit nila ang kanyang braso. Posible naman itong mawala sa kanyang balat. Ang kailangan lang nila ay ilang espesyal na halamang gamot. Hating gabi na nang lagyan nila ng bandage ang lahat ng sugat ni Sierra at inilagay siya ng mga ito sa kama. Nagtiwala si Elias sa middle-aged na lalaki, kaya kampante niya itong iniwan ang kanyang anak dito, kaya umuwi na lang siya para alagaan ang nanay ni Sierra. Nakaupo si Monica sa tabi ng kama ni Sierra para samahan siya, habang si Gerald ay nakaupo sa labas para manigarilyo. Humigpit ang mga kamao ni Gerald habang iniisip niya ang lahat ng ito. Kahit pa walang muwang ang batang babae na iyon, siya ay mabait pa rin at talagang matalino. Patay na sana ngayon si Sierra kung hindi nagmadali ang lalaki na sagipin ang kanyang buhay. Kung nangyari ang lahat ng iyon, paniguradong mawawalan na ng gana si Gerald na manatili pang nabubuhay.
Isinara niya ng mahigpit ang kanyang kamao hanggang sa punto kung saan maririnig ang tunog ng mga buto. Maghanda kayo, Judgment Portal at ang pamilyang Gunther. Hindi ko hahayaan na makatakas kayo ng buhay. Galit ka pa rin sa sarili mo, Geralt, tanong ng middle-aged na lalaki, habang naglalakad siya bago siya umupo sa tabi ni Geralt. Pero kailangan kong magpasalamat sa iyo, sir. Kung hindi dahil sa iyong mabilis na pagkilos, siguro. Habang pinapanood niyang yumuyuko si Geralt, ang middle-aged na lalaki ay naglabas ng sigarilyo bago niya sininyasan si Geralt na sindihan ito. Pagkatapos niya itong sindihan, pinasok ito ng lalaki sa kanyang bibig at sinabing, tama nang yan. Walang saysay na isipin mo pa ang mga bagay na tulad nito. Kung may oras kang sisihin ang iyong sarili, bakit hindi mo ito gamitin para malaman kung paano ka makarating sa middle stage ng Spirit Earth Realm? Kapag nakamit mo ito, sana kaya mo nang patumbahin ang pamilyang Gunther at ang Judgment Portal dahil masigasig ka pa rin nilang hinahabol. Pagkatapos nito, naglaan ng oras ang lalaki para sabihin kay Geralt kung ano ang totoong mundo. Sinabi rin niya kung ano talaga ang mga misteryosong pamilya. Nagpatuloy ang lalaki, sasabihin ko na ngayon na hindi ka tulad ng ibang mga eksperto na nagtraining para makarating sa level mo, mas mahusay ka sa kanila pagdating sa talento at physique-wise. Matagal ko nang gustong pag-usapan ito, pero noong niligtas kita, nakita kong gumagamit ka ng mga mahusay na teknikes habang nakikipaglaban ka kay Hogan. May gusto akong malaman. May nagturo ba sa'yo ng teknik na ito? Oh! Buong linggo na nakuryos dito ang lalaki. Nagkataon lang natutunan ko ang mga ito, sagot ni Geralt. Ganun ba? Mukhang pinagpala ka. Nakakuha ka na ngayon ng higit pang kaalaman sa lahat ng ito, kaya oras na para simulan mo ang iyong training para palakasin mo ang sarili mo. Kung hindi mo ito gagawin, bahala ka. Hindi iyon ang huling beses na makikita mo ang pamilyang Gunther, payo ng lalaki nang tumango sa kanya si Geralt. Totoo naman na wala talaga akong teacher. Kung tutuusin, minana ko ang lahat ng pambihirang martial arts techniques na ito mula sa pendant na ito. Natutunan ko ang lahat ng ito sa pamagitan ng mga nakaraang alaala, karanasan na itinanim sa isipan ko. Iba na ang sitwasyon ko ngayon kahit na hindi pa ako nakapag-practice ng higit pa sa mga teknik na iyon dahil hindi ko pa na-access ang Spirit Earth Realm. Ngunit ngayon, nagkaroon na siya ng sapat na lakas pati na rin ang karapatang isagawa ang lahat ng mga methods na iyon sa kanyang isipan. Naiintindihan ko. Kailangan kong magpakatatag para harapin ang pagsubok ko ngayon. Marami akong ginawang walang kwentang bagay sa nakaraan, pero nagbago na ngayon ang sitwasyon. Dahil doon, pumapayag na akong kailangan kong gamitin ng husto ang buong potensyal ko. Nakipagdaldalan si Geralt sa lalaking iyon hanggang gabi. Gayunpaman, hindi pa rin nakatulog si Geralt kahit pa nasa loob lang siya ng kanyang kwarto. Matapos ang pakikipag-usap sa lalaking iyon, alam na ngayon ni Geralt kung gaano kahalaga ang tamang pagsasanay sa kanyang sarili. Kung tutuusin, alam niyang babalik si Felton kahit natakot ito sa nangyari kanina. Dahil dito, umupo si Geralt na nakadekwatro sa kanyang kwarto, habang sinusuri niya ang maraming alaala ng deity na itinanim sa kanyang isipan. Nakuha niya ang mga ito noong nasa loob siya ng sinaunang libingan sa loob ng palasyo na matatagpuan sa disyerto. Sa kalaunan, nakita niya ang mga alaala ng ancient breathing techniques. Naalala ni Geralt ang isang pagkakataon kung saan sinubukan niyang isagawa ang mga teknikwe na iyon, ngunit hindi siya nagtagumpay. Hindi niya ito nagagawa ng maayos kahit na ilang beses niya itong sinanay. Na-master lang ni Geralt ang Soul Eater teknikwe noong nakaraan, ngunit sinabi sa kanya ng lalaki na pagkatapos niyang sumailalim sa Baptism of Heaven, matagumpay siyang nakapasok sa Spirit Earth Realm at nangangahulugan iyon na ang kanyang inner strength ay lalo nang lumakas. Hindi lang iyon, ilang hakbang na lang at makakit na ni Geralt middle stage ng Spirit Earth Realm. Kaya nangangahulugan ito na kaya niya nang mamaster ang mga teknikwe na nasa loob ng alaala niya. Dahil doon, naisip ni Geralt na sanayin ang kanyang saril sa isang ancient breathing technique na tinatawag na Thunder Eruption. Ayon sa kanyang mga alaala, ginamit para mapabilis ang kanyang ki. Sa madaling salita, ito ay isang pamamaraan na magbibigay daan kay Geralt para mag-improve ang lakas niya at iyon ang kailangan niya ngayon. Pinakalma ni Geralt ang kanyang sarili bago niya sinimulang sanayin ang kanyang ki ayon sa mga hakbang ng nasabing teknik. Ang kanyang dibid ay umangat at bumaba ng napakabilis habang nagsasanay siya. Hindi nagtagal bago niya tuluyang natapos ang pagsasanay para sa teknikwe at lumiwanag ito nang biglang lumabas ang isang kulay violet na aura mula sa kanyang katawan.
Ang aura ay patuloy na nagbabago ng kulay ayon sa pagtaas-baba ng dibdib ni Gerald. Sa tuwing humihinga siya, ang aura ay nagiging kulay scarlet, ngunit kapag siya ay humihinga, ito ay bumalik sa pagiging kulay violet. Ang malaking pagbabago rin ay ang puting mist na lumalabas sa bibig at ilong ni Gerald sa tuwing humihinga siya. Nakatuon ang buong atensyon ni Gerald sa kanyang pagsasanay, ngunit hindi niya napansin ang mga pagbabago na ito. Gayunpaman, naramdaman niya ang mga bakas ng ki na pumapalibot sa kanyang pubic region. Ang ki ay tila patuloy na lumalakas. Samantala, isang tao ang makikitang nakatayo sa labas ng bintana. Ito ang kaninang middle-aged na lalaki, kasalukuyang nasa likod niya ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan niya ang development ni Gerald. Nang makitang maayos na ang lahat, tumango siya habang nakatingin siya kay Gerald bago siya ngumiti. Malaking pagsubok ang kakaharapin mo sa future, Gerald, at ang buhay mo ay magiging masyadong mahirap. Hindi lamang ang kapalaran ng pamilya mo ang nasa iyong mga kamay, ngunit ang iyong sariling kapalaran ay nakasalalay din sa kung gaano kahanda na harapin ang trabaho. Umaasa akong magsasanay ka para lalo kang lumakas. Pero nagtataka pa rin ako. Sino ang nagpabago ng pangangatawan mo? Sino ang eksperto na nagturo kay Gerald ng mga ancient techniques na ito? Napakunot ang noo ng lalaki habang iniisip niya ito. Naguguluhan siya habang iniisip niya ito, ngunit matapos tingnan muli si Gerald at kumpirmahin na maayos na ang development ng binata, bumalik na ang middle-aged na lalaki sa kanyang kwarto. Pagsapit lang ng umaga, iminulat ni Gerald ang kanyang mga mata. Habang ginagawa niya iyon, makikita ang kulay violet na sandaling bumalot sa kanyang mga mata. Nagsanay siya buong gabi at ito ang unang pagkakataon na itinuon niya ang buong kakayahan niya para mapabuti sa kanyang training. Noon ay kaya niyang patumbahin si Kurt at Christopher gamit ang kanyang pambihirang pangangatawan lamang. Sa madaling salita, hindi siya nangangailangan ng maraming pagsasanay noon dahil ang kanyang mga kalaban ay palaging mas mahina kaysa sa kanya. Gayunpaman, mas malakas na ang mga kalaban niya ngayon. Dahil doon, kailangan niyang makuha ang mas maraming pagsasanay hanggat maaari. Sinuri niya ang kanyang mga injuries at nakita ni Gerald na halos kalahati ng kanyang mga injuries ay gumaling na sa puntong ito. Naramdaman niya rin ngayon na bumawi na ang kanyang inner strength. Parehong nagulat at natuwa si Gerald nang malaman niyang bumalik na ang kanyang lakas, kakaiba talaga ang thunder eruption. Hindi ko inaasahan na magiging kapaki-pakinabang ang ancient breathing techniques na binigay ng deity. Masyado siyang nahuhumaling na makakuha muli ng kapangyarihan kaya natigilan si Gerald nang makarinig siya ng katok sa pinto kasunod ang boses ni Monica na sumisigaw, "Gerald, handa na ang almusal. May sasabihin raw si Tito sayo." Itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa pinto na nakaharap ang palad at binaba niya ito ng mabilis. Sa oras na iyon, biglang bumukas ang pinto ng mag-isa kasunod ang malakas na putok. Nagulat si Monica nang makita niya ito. Ano ba kasing ginagawa mo? Natakot naman ako sayo." Hindi inasahan ni Monica na matututunan ni Gerald ang mga bukod-tanging techniques na ang middle-aged na lalaki lang ang nakakaalam. Nagulat siya doon, ngunit mas nagulat siya sa itsura ni Gerald. Tinakpan ang kanyang bibig na parabang nakatingin siya sa isang halimaw at pagkatapos nito ay sinabi ni Monica, "Gerald, nabawi mo na ang lakas mo." "Oo. Hindi ko inasahan na magiging kapaki-pakinabang ang breathing technique na iyon." "Mga kayamanan sa mundo ang mga iyon," medyo excited na sumagot si Gerald habang nakatingin sa magkabilang kamay niya. Sa tingin mo kaya mo akong turuan ng teknikwe na tulad niyan?" tanong ni Monica habang nagningning ang kanyang mga mata. Malinaw na interesado siya sa breathing technique na ginagamit ni Gerald at ng middle-aged na lalaki. "O naman. Kung magkakaroon ng pagkakataon sa susunod, pipili ako ng bagay na angkop na teknikwe na pwede mong matutunan," nakangiting sinabi ni Gerald. Sa puntong ito, tinatrato na siya ni Gerald bilang isang kaibigan, kaya hindi siya tutol sa pagtuturo sa kanya ng ilang simpleng teknikes. Sinabi niya na mga simpleng teknikes ang ituturo niya dahil ang pag-aaral ng isang bagay tulad ng thunder eruption ay halos imposible para kay Monica base sa kasalukuyang estado. Ang thunder eruption ay gumagana na tulad ng isang talisman at kailangan ng mahusay na understanding ng mga tao bago simulan ang pagsasanay ng tekniko na ito. Gayunpaman, mukhang excited pa rin si Monica habang sinasabing, "Huwag mong kalimutan na ikaw mismo ang nangako niyan sa akin." Haha! Pagkatapos nito ay sabay silang pumunta sa hall. Pagdating nila doon, nakita nilang dalawa na kumpleto na ang almusal na ginawa para sa kanila ng lalaki.
Ang lalaki ay lumingon kay Gerald at hindi siya nagulat kahit pa malaki ang pinagdaanan pagbabago ni Gerald. Sa halip ay sinabi lang niya, sige, kain na tayo. Pagkatapos nating kumain, gusto kong pumunta ka sa isang lugar para makipagpalitan ka ng mga herbs, Gerald. Tumango si Gerald bago siya nagtanong, gagamitin ba ang mga herb na iyon para tanggalin ang mga scars ni Sierra at palakasin din ang kanyang mga buto? Naisip ko lang sana kung, pwede ba akong pumunta sa Dordwell Heights para hanapin ang mga halamang iyon? Sasabihin ko na ngayon na ang mga halamang gamot na iyon ay napakahirap hanapin. Dalhin lang ang sulat na ito at pumunta sa Sunhill Rise para sa akin. Kailangan mong hanapin doon ang master ng King Valley. Kaibigan ko siya at kung magiging maayos ang lahat, mabibigyan kanya ng akses sa mga herbs na kailangan para pagalingin si Sierra, sagot ng lalaki sabay kuha ng sulat at iniabot niya ito kay Gerald. Alam ni Gerald na nangyari ito kay Sierra dahil sa kanya. Dahil doon, ginagawa niya ang kahit anong sabihin sa kanya ng lalaki. Speaking of which, naalala mo pa ba yung sinabi ko sa'yo kahapon? Sinabi mo sa akin na kahit pa magsanay ang isang tao, ang kanilang kapangyarihan ay palaging limitado sa lawak ng kakayahan nila. Naiintindihan ko iyon. Palaging iniisip o inaalala ng lalaki si Gerald. Kung tutuusin, kahit pa papuntahin niya si Gerald sa King Valley para gawin ang kanyang tungkulin, para kay Sierra, handa pa rin ang lalaki na mag-abot sa kanya ng isang sulat na mapapadali ang pagkuha ng mga herbs na kailangan nila. Mula sa lahat ng iyon, masasabi ni Gerald na ang lalaking ito ay isang mabuting tao. Inaamin ko ngayon na hindi wala akong kakilala sa Sunhill Rise. Ang mga nakatira ba doon ay kabilang din sa isang misteryosong pamilya? Tanong ni Gerald habang nakasimangot. Oo, pero maliban sa martial arts, mas mahusay sila sa paggawa ng mga medicines o pills. Ito ang dahilan kung bakit nakolekta nila ang lahat ng uri ng mga halamang gamot. Pero kailangan mong malaman na ang Sunhill Rise ay nasa loob ng mountain region at loob nito, makikita mo ang 7 malalaking valley, isa na rito ang King Valley. Makikita mo doon ang maraming pambihirang tao na nakarating na sa final stage ng Spirit Earth Realm. Sa kabila nito, nararamdaman ko na ang master ng King Valley ay tatanggapin tayo, at may bibigay sa atin ang mga halamang gamot basta ibigay mo sa kanya ang sulat na ito. Naiintindihan ko. Pupunta na agad ako doon kapag tapos na ako sa pagkain ko. Pagkatapos niyang kumain ng breakfast, agad na pumasok si Gerald sa bundok para hanapin ang valley alinsunod sa direksyon sa kanya ng lalaki. Nasa alaala niya ang art of pill making, ngunit hindi talaga sigurado si Gerald kung ang alam niya ay may kukumpara sa mga pills na ginawa ng misteryosong pamilya. Mabilis na ginamit ni Gerald ang kanyang lateness skills upang mapabilis ang kanyang biyahe doon. Ang malaking bundok ay tinatawag na Sunhill Rise, at kahit pa mabilis si Gerald, medyo natagalan ang paglalakbay niya sa King Valley dahil ang mountainous region ay napakalaki at komplikado ang daan. Pagdating ni Gerald sa 8 nearest city, napagtanto niya na nakarating na pala siya sa King Valley bandang tanghali. Tulad ng pangalan nito, ang King Valley ay isa sa mga lugar na maraming mga valleys at konektado dito ang isang highway na patungo sa labas ng mundo. Kilalang kilala ang lugar sa mga tikoon mula sa iba't ibang bansa dahil sa kanilang art of pill making, kaya hindi nakapagtataka kung bakit napakaraming magagarang sasakyan ang nakaparada sa entrance ng valley. Mula sa narinig ni Gerald, ang mga taong ito ay dumating upang makiusap sa master ng King Valley na ibenta sa kanila ang mga pills. Ang mga naturang insidente ay sinagawa ng buong lihim. Maraming nakakaalam tungkol dito, ngunit walang media companies ang maglalakas loob na ilantad ang lugar na ito sa publiko. Sa oras na iyon, hinarang si Gerald ng 2 gwardiya habang papalapit siya sa entrance ng valley. Nang makita niya iyon, ibinigay niya sa kanila ang sulat at umalis ng sandali ang isa sa mga gwardiya. Makalipas ang ilang sandali, tuwang-tuwang tumakbo palabas ang isang nasa middle-aged na lalaking nakasuot ng suit habang ang gwardiya noon ay mahinahong naglakad papunta sa kanyang unang pwesto. Nakangiti siya habang nakatingin kay Gerald bago niya sinabing, "Ikaw ba ang disiplinang benefactor ko? Pasensya na sa manners ko. Ang pangalan ko ay Miles Yateman at ako ang master ng driver ng Master of the Valley. Ang benefactor ang minsang nagligtas sa akin at sa Master of the Valley, alam mo ba iyon?" Ang benefactor. Iyon ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay, tama. Tinato siya ni Miles bilang disiple ng lalaking iyon, ngunit hindi siya naabala tungkol dito. "Masaya akong makilala, Mayateman. Didiretso na ako sa punto, kailangan namin ang 3 halamang iyon," sagot ni Gerald. Actually, hindi magandang pag-usapan iyon dito.
Please sumama ka sa akin, sir, sabi ni Miles sa tonong humihingi ng tawad bago siya masayang humawak sa braso ni Gerald at sumama sa kanya papunta sa valley. Habang naglalakad sila, ang dalawang gwardiya sa entrance ng valley ay binigyan ng mapanlait na tingin kay Gerald, habang pareho nilang iniisip, saan ba nanggaling ang probinsyano na iyon? Ang may-ari ng King Valley ay nagngangalang Rupert Yateman. Hindi kilala ng mga ordinaryong tao ang pangalang iyon, ngunit siya ay sikat sa mga world-class na powerhouse circle. Masasabi niya ito dahil habang patuloy niyang sinusundan si Miles, makikitang nakadisplay sa paligid ng valley ang iba't ibang klase ng things. Ang mga things na ito ay ang mga kilalang tao mula sa buong mundo. Hula ni Gerald na minsan nang pumunta ang mga taong nasa signs para humingi ng gamot. Habang naglalakad sila, ipinaliwanag pa ni Miles kung paano nakilala ng lalaking iyon ang Master of the Valley. Tulad ng kaninang sinabi ni Miles, siya ang dating personal driver ng Master of the Valley at madalas silang magkasamang bumabiyahe noon. Isang araw, nakatagpo sila ng isang kaaway na balak silang patayin. Napakasama ng mga pangyayari kaya kinailangan pang buhati ni Miles ang kanyang master sa kanyang likuran habang sila ay tumatakas para iligtas ang kanilang buhay. Sa kabutihang palad, naabutan nila ang lalaking tumulong kay Gerald habang sinusubukan pa rin nilang takasan ang mga humahabol sa kanila. Ang lalaking iyon ay pauwi na at nang makita niyang may problema ang dalawa, dinala niya silang dalawa papunta sa kanyang bahay. Dahil doon, sa wakas ay nakatakas ang dalawa sa mga humahabol pagkatapos nilang tumakas ng ilang araw. Para ipakita ang kanyang pasasalamat, sinabi ni Rupert sa lalaki na gagawin niya ang kanyang makakaya para masuklian ang kabutihang loob na ginawa sa kanila ng lalaki. Nang marinig iyon, naisip ni Gerald na inakala lamang ni Rupert na isang simpleng magsasaka lamang ang lalaki. Dahil dito, naisip niya siguro na maibibigay niya ang anumang bagay na hilingin sa kanya ng lalaki. Naramdaman ni Gerald na pinatumba na ng lalaki ang humahabol sa kanila bago pa nila ito malaman. Mukhang ito ang buong storya sa pagitan ng lalaki at ni Rupert. Sa nakikita ni Gerald, mukha namang hindi masamang tao si Miles. Lalo na dahil sa katotohanan na tutuparin niya ang kanyang pangako sa lalaking iyon. Habang naglalakad sila, nakangiting lumingon si Miles kay Gerald bago siya nagtanong, "Oo nga pala, anong pangalan mo, mister?" "Tawagin mo na lang akong Crawford," sagot ni Gerald. Naisip niya sensitibo ang kanyang pangalan lalo na sa lugar na ito. Naintindihan ni Miles na hindi niya gustong ibigay ang kanyang pangalan, kaya ngumiti lang siya at hindi na sinubukang magtanong pa. Ilang sandali pa, nakarating silang dalawa sa isang pavilion sa valley. Pagkaupo nila, nagsalita si Miles na parabang nanghingi siya ng tawad, "Mark Crawford, kahit pa hindi mo na kailangang ipaalam sa Master of the Valley ang tungkol sa 3 halamang gamot noon dahil pwede ko naman itong kunin agad ito, ngunit iba na ang sitwasyon sa pagkakataon na ito. Masyadong busy ang mga disciples ng Valley at ang lahat ng halamang gamot ay hawak ngayon ng Second Elder ng Valley. Pasensya na dahil may matinding laban sa pagitan ko at ng Second Elder, hindi pa masyadong mataas ang ranggo ko dito. At saka, masyadong bukod tangi ang herbs na hinahanap mo at mataas ang tsansa na hindi ko matupad ang iyong kahilingan." Base sa itsura ni Miles, masasabi ni Gerald na talagang wala siyang magawa sa sitwasyong ito. Napagtanto rin ni Gerald na hindi mataas ang posisyon ni Miles base sa tingin sa kanya ng mga guard sa entrance kanina. Gayun din, ang paraan ng pagpapaliwanag ni Miles sa sitwasyon kanina ay nagsasabi na naaalala ni Miles ang ginawa ng lalaki dahil sa kabaitan nito sa kanya, ngunit si Rupert sa kabilang banda ay nakalimutan na ang tungkol dito. Dahil doon, may pagkakataon na ang kaibigan ng lalaki ay hindi sapat para mabigyan siya ng halamang gamot. Pero dahil binigyan ako ng aking benefactor ng pagkakataon na mabayaran ang kanyang pabor, siguradong gagamitin ko ang anumang kapangyarihan na mayroon ako para matupad ang kanyang kahilingan. Kung ayaw mong manatili dito ng ilang araw, handa akong subukan ang lahat ng aking makakaya para makuha ang 3 halamang iyon para sayo, deklara ni Miles. Gusto sanang sabihin ni Gerald sa kanya na mas mabuting hindi na tumagal ng higit sa 3 araw dahil magiging walang silbi na ang halamang gamot kung tumagal pa ito, ngunit pinigilan ni Gerald na sabihin ang lahat ng ito nang makita niya ang determinasyon ni Miles. Dahil doon, ang tanging magagawa niya ngayon ay maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. "Kakailanganin ko ng hindi bababa sa ilang araw, lilinisin ko na lang ang maliit na kwarto para manatili ka doon ng pansamantala. Sasabihan kita kapag handa na ito. Sa ngayon, hahanapin ko muna ang Master of the Valley dahil umaasa ako na makakuha ng mga halamang gamot para sayo," ani Miles. Siniguro niya na nasa kanya pa rin ang sulat bago siya nagmadaling umalis para gawin ang paghahanda para dito. Samantala, malayang gawin ni Gerald ang gusto niya sa loob ng King Valley.
Habang dinadala siya ni Miles sa pavilion kanina, napansin ni Gerald ang ilang pill-marking methods ang nakaukit sa mabababang bangin na nakapalibot sa lugar. Naalala niya na may ilang mga secret methods ng paggawa ng tableta na naka-embed sa kanyang memorya, kaya natandaan niya kung paano siya naging masigasig na maunawaan ang proseso ng pill-marking process sa mas malalim na antas, ngunit hindi siya nakakuha ng pagkakataon na aralin pa ito. May libreng oras siya ngayon kaya nagpa siya si Gerald na mamasyal at maglibot-libot. Nang makarating siya sa bangin, nakita ni Gerald na karamihan sa mga secret methods ng paggawa ng pill sa King Valley ay nakatuon sa refining manual labor. Sa kanyang nakikita, ang mga paraan ng pagkuha ng gamot ay masyadong komplikado. Sa katunayan, ibang-iba ito sa kung ano ang itinanim sa kanyang mga alaala. Talagang magkaiba ang nasa alaala niya at ang mga nakaukit sa mga bangin. Makikita sa bangin na ang mga halamang gamot ay kailangang mapurify bago linisin ng isang special potion para ma-extract ito. Sinasabi lang ng kanyang implanted memory na stimulate ang kanyang inner strength para sa extraction at purification process. Para naman sa refining at heating process, may mga alaala si Gerald sa isang technique na tinatawag na fire control. Ito ay mas madaling gawin kaysa sa proseso na makikita sa bangin. Gayunpaman, hindi pa natutunan ni Gerald ang pill-marking technique noon kaya mahirap para sa kanya na matukoy ang maliliit na pagkakaiba. Pabalik na sana si Gerald pagkatapos niyang tumingin sa mga carvings, ngunit bigla niyang narinig ang isang matamis na boses mula sa kanyang likuran na nagsasabing, "Hello, guwapo. Pwede mo ba akong tulungan? Ang saranggola ko ay naipit sa isang puno at talagang magpapasalamat ako sa iyo kung tutulungan mo ako." Lumingon si Gerald para makita kung sino ang nagsalita at agad na sinalubong si Gerald ng isang napakaganda, inosenteng dalaga na nakasuot ng puting sportswear at nakatali ang buhok. Nakatingin ito sa kanya mula sa ilalim ng isang puno at medyo balisa ang itsura niya. Dahil sa sobrang pagkabalisa niya, nahirapan si Gerald na tanggihan ang kanyang kahilingan, kaya lumapit na lang ito sa kanya. Totoo sa kanyang sinabi, ang saranggola ay makikita sa ibabaw ng isang puno at madali itong makukuha ni Gerald kung gagamitin niya ang kanyang kakayahan. Ngunit natutunan niyang hindi niya dapat ipakita ang kanyang kakayahan matapos ang nangyari sa Gunter Manor. Dahil doon, ayaw niyang ilagay sa panganib ang kanyang buhay para lang mapadali ang sitwasyon at pagkatapos ay pumunta si Gerald sa puno para umakyat dito. Habang umaakyat siya, napansin niyang umatras ang dalaga bago biglang umangat ang isang malaking net mula sa baba. Bigla na lamang napagtanto ni Gerald na nakasabit na siya sa ilalim ng puno. Dahil gawa sa ginto ang net, alam ni Gerald na kailangan niyang gamitin ang kanyang inner strength para makalaya. Ayaw niyang gawin iyon, kaya tiningnan niya ng masama ang babae at sinabing, "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Sa sandaling iyon, ilang lalaki at babae na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ay biglang lumapit habang naglalakad sila patungo sa pinangyarihan mula sa iba't ibang direksyon. "Hahaha! May nahuli kami! May nahuli kami! Tawagan mo si Sister Fleur at sabihin sa kanya na nakahuli na tayo ng pain," tuwang-tuwa na sinabi ng babae. May isang tao na tumakbo para ipaalam sa taong nagngangalan na Sister Fleur, at hindi nagtagal ay lumapit sila kasama ang isang babae na mukhang nasa 23 years old. Nang makita siya ng mga lalaki sa grupo, agad na nagningning ang kanilang mga mata nang may pananabik bago sila yumuko sa kanya ng may respeto. "Sister Fleur. Sister Fleur, tingnan mo. Naalala ko na sinabi mo na kulang ka sa pain, tama ba? Well, nakahuli ako ng isa para sayo. Yan na, kilala mo ba kung sino ito? At bakit mo siya sinabit ng ganyan?" Tanong ni Fleur habang nakakross ang kanyang balikat at pinag-aaralan niya si Gerald. Biglang nagsalita si Yenny Atema nang tinitingnan ni Fleur ang kanyang nakababatang kapatid na babae na may pilit na ngiti sa kanyang labi. "Hindi ko alam. Plano ko sanang hulihin ang isa sa mga low ranking na mga tao dito, wala sa kanila ang nangahas na lumapit kahit pa ang galing kong umarte. Nawala na ako ng pag-asa kanina, pero nakita ko itong lalaki na ito na kaswal na gumagala sa ballet. Hindi ko naman inasahan na magiging matagumpay ako sa pagkuha sa kanya. Haha. Yenny, paano kung anak siya ng isa sa mayamang negosyante dito na pumunta para manghingi ng gamot? Kung totoo ito, paniguradong mahihirapan tayo," pangangatwiran ng isa sa mga kasama nila doon habang hinihintay din ni Fleur ang sagot ng kanyang nakababatang kapatid. "Duda ako dyan. Kung tutuusin, matagal ko nang pinagmamasdan ang lalaking ito bago ko pa siya mahuli. Isa pa, sa tingin ko ay hindi siya isang big shot dahil ordinaryo lang ang kanyang damit. Lumapit lang siya para tumulong nang hindi man lang kinukwestiyon ang motibo ko, kaya halata naman na isa siyang nga. Haha.
Kung kailangan mo talaga ng kumpirmasyon, tatanungin ko siya mismo ngayon, matagumpay na sinabi ni Yenny. Pagkatapos nito ay kinuha niya ang isang branch at tinusok ito kay Gerald. Hoy! Lalaki! Sabihin mo sa amin, anak ka ba ng mayamang negosyante? Hindi rin alam ni Gerald kung ano ang kanyang isasagot. Hindi pa siya masyadong pamilyar sa kasalukuyang sitwasyon. Sa masasabi niya, ang mga kabataang ito ay mula sa balay, ngunit hindi niya alam kung ano ang kanilang pinaplano. Hindi niya alam ang kanyang gagawin kaya napailing na lang siya. Ha? Kita mo? Sinabi ko sa iyo na hindi siya isang mahalagang tao. Isa pa, dahil medyo kakaiba ang kinikilos niya suot ang mga ordinaryong damit niya, kaya may kutob ako na talagang pumasok lang siya dito nang walang permiso. Dahil doon, tama lang na gamitin natin siya bilang pain, sabi ni Yenny. Tumingin siya sa huling pagkakataon kay Gerald at sa wakas ay sumuko na si Fleur at sinabing sige. Hawakan mo siya ng maigi at ilayo mo siya dito. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.